Amen, amen. Isa pong mapagpalang tanghali po sa ating lahat. And once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen, amen. At muli po ay sa lahat po ng ating po mga kasamahan na sa kasalukuyan po ay sumusubaybay na po sa aming programa. Ay maraming salamat sa pagiging maagap. Sabi nga nila, daig na maagap ang masikap. Okay, masikap, masipag, daig yan ng maagap. Okay, at muli salamat sa Panginoon sa muli pong pagkakataon na sa tanghali pong ito, tayo po ay nagkasama-sama upang muling tangkilikin po ang programang Sariling Atin. At ako'y naniniwala na ang programa pong ito ay patuloy po na nagiging tulong sa bawat isa po sa atin. At ngayon po ay Tuesday and today is this special episode for the mothers. Kaya shout out sa lahat po ng mothers. Yan, amen, amen po. Kaya maraming salamat sa inyo pong patuloy po na pagtangkilik po sa ating pong programa. Ay talaga nakaraan, napakaganda ng mga pinag-usapan, napakaganda ng mga tinuro ng ating mahal na pastor. At talaga sabi ko nga, medyo busog ka pero parang bitin. Parang kumbaga, pag nabitin ka, ibig sabihin ay you're expecting something na talagang may in-expect ka pa sa mga susunod. At ngayon na yun, amen. Okay. At sana kasama natin ating mahal na pastor. Yun, yun aming dalangin. Okay, pero alam niyo naman po yung schedule ng ating mahal na pastor, grabe talaga sa totoo lang. Even pag alis ng mga Baptist builders po natin, mga kapatid, double check pa yan ng ating mahal na pastor. Inaalam kung ano mga concern nila, ano yung mga kailangan pang i-prepare. Lahat yan pinapakialaman ng ating mahal na pastor. Ganyan kahanzo ng ating mahal na pastor, mga kapatid, pagdating sa gawain po ng Panginoon. Kaya sana ay patuloy nating isama sa panalangin ng pastor natin at upang patuloy po na tayo po ay mapangalagaan, maalalayan sa atin pong Kristiyanong buhay. At nais ko pong batiin lahat po ng mga mission pastors na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po sa ating pong programa, mga mission churches. At ganoon din po, tuloy-tuloy na po ako para mamaya ay sa mga kasama po natin, babati sila. Okay po, at sa lahat po ng kasama ko po sa South Border Family, isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. At ganoon din po sa akin po ang pinakamamahal na asawa, Maisel Tagulabong Landicho, at kay Queen Arzel, amen, amen, magandang tanghali sa inyo. At sa lahat ng mga kasamahan po natin na nakasubaybay na, just keep on sharing the link, passing the link, mga kapatid, at upang marami tayong makasama sa tanghaling ito, makakasabay natin sa pagkaing espiritual. Amen. Okay, sige po, tayo po ay magtutuloy-tuloy, at nandito po ang aking kasama, of course, si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Good afternoon sa inyong lahat. Isang mainit na tanghali, pero umulan kaninang umaga. Sana'y natuyo ang inyong mga nilabhan. Or kung nakapaglaba kayo, kasi kanina umaga alanganin na maglaba ang mga nanay dahil umulan, tapos ngayong tanghali-tanghali na talaga siya, medyo lumabas yung araw. And good afternoon dyan sa mga nanonood sa West Bank family. Amen, amen. At syempre, ang suki natin sa Davao City na si Ma'am Imelda at yung cousin ko si Zai, mayong udto kaninyong tanan din ha sa Davao City. And sa lahat ng mga nanonood, sa ang lupalop ng mundo man kayo nanonood ngayon, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. At yung mga nag-message na po sa atin, batiin ko si Sir Manuel Valdehueza, Ma'am Helen Capundan, Ma'am Vering Galindo, and Ma'am Gretchen Baunsit. And syempre classmate, si Tony Jopenes Jr., hello sir, good afternoon sa inyo dyan. And kay Ma'am Faith Fernandez. Yung iba po si Ma'am Chang naman ang bumati. Ayan. Huwag po kayong aalis dyan dahil very interesting ang ating topic ngayong tanghaling ito. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa ating lahat, ang mga mothers na nanonood ngayon. Siyempre, meron din mga fathers dito, pero parang wala pa akong nakikita ngayon ng mga kabataan. Oh.
Nandito, ayan, special mention tayo kay Ma'am Helen Kapundan. Hello po, taga suking-suking natin to. Parang from the start ng ating programa ng church na broadcasting ministry, talagang andito po kayo. Si Ma'am Ami Cabrera, hello po, dito sa ating parting East to sa Central East Central East, sabi nga. Brother Janber Zapatose, at syempre, meron pong, hello Ma'am Yang, kamusta na dyan sa La Union? Ako, namimiss na namin kayo, Sir Jao, at yung mga chikiting natin dyan. Hello, hello, Danhill and Isaac. Namimiss namin kayo talaga. Si Ma'am Leticia Aranda. Siyempre, sa ating mahal na pastor, magandang tanghali po, sir. At sa aking family, siyempre, Brother Noel, dalawa kong anak, si Pauline at Tricia. Maging sa ating mga staff dito, Brother John Kalayko at si Brother Romir. Amen. Magandang tanghali po sa lahat, and keep on tuning in and pass the link. Sister Tina, hello! Ma'am Tiny, yung dito, ang prinsesa, ang reyna pala ni Sir Roy Trinidad. Hello, hello! Hello po, ayan. Okay, sir? Amen, amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. At mga kapatid, please do include in your prayers yung pastor po natin. At talagang hindi makakapon pa. Talagang in fact, nakarampa. Hindi. Lagi naman sa totoo lang, pinipilit lang ng pastor natin eh. Yung ubo ng pastor natin na talagang hindi maayos. Kaya kahapon talagang kung ano-anong ginagawa niya na pong technique para talagang masolusyonan. At salamat, andyan po yung ating nurse, si Sir Conrad, na patuloy po na umaalalay. Pero ganun pa man, talaga merong hindi pa rin kaganda ng pakiramdam ng ating mahal na pastor. Kaya pakisama sa panalangin ating mahal na pastor. Sa ngayon, hindi po siya makaka-join. At pero sama po natin sa panalangin. At huwag kayong mag-alala, hindi natin pagpapatuloy yung square. Huwag muna tayo sa square. Hayaan natin si pastor na magpatuloy niyan. Hindi namin alam kung ano yung square. Okay, at ngayon, ang pinakamahalaga ay muli natin mapagbulay-bulayan yung mga, sa totoo, napakaganda ng mga tinuro ng ating mahal na pastor nakaraan. Kumbaga sa pagkain, nakain mo na, i-meditate na natin. Amen. Kumbaga, sabi ng nanay ko nga huwag kayong kakain ng parang nilulunok nyo lang. Nguyuin nyo. Kasi nandun daw yung sustansya. Talagang mas, daw yun, sabi ng nanay ko talagang mas nakakatulong yun sa atin pag ginuya talaga yung pagkain. Yan ang nanay ko. Ngayon, ngayain po natin mga kapatid, meditate natin mga kapatid, at ating pagbulay-bulayan mga kapatid, yung napakagandang itinuro ng ating mahal na pastor sa atin. Last Tuesday, kasi last week po ay wala po tayong programa. And then, pero last week ay nakasama po natin ang ating mahal na pastor, and tinalakay niya po about the triangle of marriage. The triangle of marriage. Alam niyo po, yung marriage po, ayon po sa liwanag ng Biblia in the book of Hebrews, it is honorable. Bakit po? Sa kadahilan ng it is God who instituted marriage mga kapatid, at naniniwala ko kung ang Diyos ang nagpasimula po nito, it is very important. At ang Diyos ang totoo ding nakakaalam kung paano may isasaayos ang marriage, paano may isasaayos ang pamilya, sa kadahilan ng siya ang nagpaumpisa nito Sa totoo lang, maging honest tayo na wala tayong ka-idea. Amen. Ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kahit pa paano mga kapatid, unti-unti, at least nauunawaan na natin ano ba ang plano ng Diyos sa marriage, ano ba ang role ng isang nanay, ng isang tatay, ano ba ang role ng anak. By the grace of God, sa patuloy po natin pag-aaral ng salita ng Diyos, ay patuloy po nating nauunawaan what marriage is all about. Ang nakaraan, napakaganda po ng tinalakay natin mga pastor about the triangle of marriage. At konting recap lang po mga kapatid, yung po sa tinalakay ng ating mga pastor, God must be on top of it mga kapatid. And the purpose is in the center. At yung bandang dalawang sulok sa baba, doon na po yung mag-asawa. Okay? Yung asawang lalaki nasa kanan, asawang babae ay nasa kaliwa. Yung nasa taas ay ang Diyos, and in the center is the purpose. Okay po, kaya paliwanag po yan. Dito, dinarawing ni Ma'am Marnelli. Dinarawing ko rin Nandito sa likod doon, nawala, nasisang ko. Dinarawing ko rin, kaso malit yung drawing ko.
At si Ma'am dinodrawing. Alam niyo po, maging sa exam ko sa Elements of Electricity, ang exam ko, explanation, dinodrawing nila. Pero sabi ko sa kanila, hindi ko kayo gigradean sa drawing nyo kasi explanation. Sige lang, maring sinulat, dinodrawing nila. Shout out third year students. Dinodrawing nila para mas madali nilang maipaliwanag. Parang ganun ba? Humingi sila ng tulong sa kanilang drawing. Yan. Pero mga kapatid, ay i-drawing nyo, malaking tulong yan para mas maunawaan po natin. Okay, ngayon mga kapatid, yung triangle of marriage na tinalakay po ng ating mahal na pastor, sa totoo lang, ngayon ko lang narinig yan. Sa totoo lang, ngayon ko lang po narinig yan. At alam niyo po, isang malaking narinig na natin kay pastor, pero yung binigyan specific na merong shape talaga eh. Alam niyo kung bakit binigyan na shape ng ating mahal na pastor? Talaga parang malaman natin kung saan yung peso natin doon. Diba po? And that triangle must be occupied ng tamang persona. Okay? Kung sa kanan ay ang ama, ang kaliwa naman ay yung asawang babae, at ang taas ay ang Diyos, ang gitna ay purpose. Hindi pwede magbali-baliktad yan, ma'am. pag nagbali-baliktad yan, mga kapatid, magkakaroon po ng malfunction, mga kapatid. Okay? Magkakaroon po ng problema. Okay? Hindi po pwede. Okay? That's the manual. Okay? That's the formula. Okay? That's the given formula. Ngayon po, mga kapatid, habang nakikinig po ako sa ating mahal na pastor, sa totoo lang, napapa-amen ako sa isip ko. Kasi ayoko ma-interrupt ang ating mahal na pastor. Kasi kunting amen mo lang dito. Kaya medyo talaga mga kapatid, sa isip na lang ang amen natin. Pero I hope and I do believe na ang bawat isa po sa atin, sa bawat prinsipyong binibitawan ng ating mahal na pastor about the triangle of marriage, tayo po talaga yung napapa-amen. Amen? Kasi nakikita din po natin yung loopholes. Kaya pala. Hindi pa, mali nagkabali-baliktad na eh. At least nakikita natin, kaya pala ganito ang aming pagsasama, kaya pala ganito. At least, habang nakikita natin yung ating pagkakamali, nakikita din natin yung solusyon. Yun ang pinakamaganda doon. Pag every time na ang ating mahal na pastor ay nagtuturo, hindi niya lang ine-expose yung pagkakamali, ine-expose niya yung solusyon para masolusyonan yung pagkakamali. Yun ang kagandahan po. Every time ng ating mahal na pastor ay nagtuturo because it is always based on the Word of God. Okay? Once na ito ay galing sa salita ng Diyos, the Word of God, and God has always the solution, mga kapatid, para po sa anumang problema. Okay. At sa taas po ang Diyos. Amen. Dapat maunawaan po ng bawat isa po sa atin, sa mga hindi po nakasubaybay, ay sayang, sa totoo lang, sayang, mas masarap makinig kay pastor. Okay. At pero bilang recap para makasunod po kayo, makarelate po kayo. Okay, God must be on top of it, mga kapatid. When it comes to the triangle of marriage, kanan, asawang lalaki, husband, wife sa kaliwa, and sa gitna, yung purpose. Isa sa binigyang emphasis po, o highlight, ay binigyang emphasis ng ating mahal na pastor, na dapat ay masigurado na ang Diyos talaga nasa taas. Okay? Siya dapat talaga ang magpapatakbo ng marriage. Siya po talaga dapat ang magdi-design ng marriage. Kasi unang-una, siya nakakaalam ng purpose. Nakuha niyo po, pag ang isa dyan nabakante, pag nabakante yung taas, malaking problema yan, ma'am. Pag nabakante, kung ano lang ang gusto misis, insist niya yan. Anong gusto ni mister? Insist niya yan. Tao tayo. Kagulo talaga yan. Nakuha niyo po, kagulo talaga yan. At isa pa, kung ang Diyos ang nakakaalam ng purpose, tayo lang din ang maglalagay ng sarili natin purpose. Anong purpose? Maging masaya ako. Mister, maging masaya din ako. Kung parehas yung gusto maging masaya, tapos hindi kayo nagkasundo, talagang insist nyo ang kagustuhan nyo, magkakaroon ng problema. Di ba napakaganda na nasa taas ang Diyos? Amen? Nasa taas ang Diyos. Yamang Diyos ang nakakaalam ng purpose, let God be God. Hayaan natin ang Diyos ang tumulong sa atin to accomplish the purpose. Hindi, sabi nga ni Pastor, hindi ang purpose primarily para maging masaya yung mag-asawa. Kasi kung yan lang, pwede tayo mag-compromise. Amen? Pwede natin pagbigyan yung ating asawa kahit alam natin sablay na sa harapan ng Diyos.
Pwede rin nating insist yung sarili natin kahit alam nating sablay na sa Diyos. Pero pag ang Diyos, alam natin ang pwesto ng Diyos at alam natin yung role ng Diyos na dapat siya yung merong preeminence, hindi lang sa church, maging sa pamilya natin, God must have the preeminence in our home. Siya dapat ang nasa taas, siya po dapat ang nasusunod. Therefore, yung asawang babae, asawang lalaki, yung mag-asawa, all they have to do is to submit to God. Magsasubmit lang sila. Okay? Magsasubmit lang sila. Wala na eh. Kung anong gusto mangyari ng Diyos, eto. At ang kagandahan dito, isa sa binigyang emphasis ng ating mahal na pastor, pag galing sa Diyos, hindi pilit. Kumbaga sa hindi ilog sa pilit. Nakuha niyo po, pagdating sa kasiyahan, God can give you true peace, mga kapatid. Okay? God can give you true peace, yung totoong kapayapaan, totoong kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sabi nga ni Pastor, could you imagine, ang kasiyahan ngayon ng mga tao, ma'am, depende sa pera na meron sila. Sabi nga ni Pastor, depende sa event na meron sila. Eh, paano yan? Kung walang pera, wala nang saya. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kaya niyang magbuhos ng kasiyahan. Kasi, tinalakay ni Pastor yun sa Galatians. Buksan po natin, Galatians chapter number 5. This is now the fruit of the Spirit. Verse number 22. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace. Meron pa. Pero yan po yung tinalakay ng ating mahal na pastor. That's the fruit of the Spirit. Hindi mo kailangan, sa mga kapatid, hindi po pala natin kailangan na parang mag-strive pa. Kanya po, minsan striving tayo, pero bakit ganun pa rin? Because we are doing it by our own. We are not allowing God, okay? We are not allowing God to be on top of our marriage. Pero could you imagine, kung ang Diyos ang mangunguna, ay ang Holy Spirit, mga kapatid, siya ay Diyos. Could you imagine siya ang mangunguna? Sabi nga ni Pastor, yung talong na pinag-uusapan yung nakaraan, ma'am, na si Ma'am Marnel, gustong-gusto niya, pero ayaw niyang pakialaman. Tapos nalaman niya, pinakailaman ng iba. Sabi niya siguro, Ma'am Marnel, sana ako na lang nakialaman. Naka niyo po yun? Kasi trabaho ng puno, magbigay ng bunga. Hindi mo na kailangang utusan niya, magbigay ka ng bunga. Eh pag magbibigay talaga ng bunga yan. Okay, wag lang mapipeste. Wag lang mapipeste, mga kapatid. Ang daming bunga ng Holy Spirit. At nandyan lang yan. All we have to do is not to be resistant. Wag tayo maging resistant. Wag lang natin re-resist ang kilos ng banal na Espiritu sa ating pagsasama. Naniniwala akong daming pwedeng ibigay niya. Kahit wala kang pera, kahit walang pera, sa totoo, hindi ako naniniwala walang pera. Kahit hindi malaki ang pera. Kasi ako may pera dito, ma'am. May 15 pesos ako dito. Lahat ng tao may pera. Pero hindi nga lang sabihin natin malaki yung pera. Sabihin na natin hindi malaki ang pera mo, pero pwedeng maging malaki ang ngiti mo. Di ba? Sabi nga rin, Pastor, may malaki kang bahay, pero habang lumalaki ang bahay mo, lumiliit ang kasiyahan nyo. Lumiliit yung peace nyo. Di ba? Habang lumalaki ang pera mo, lumiliit ang peace. Lumiliit yung kapayapaan. Lumiliit yung pagmamahalan. Bakit? Sa kadela ng hindi na ang Diyos ang nagtatrabaho. Pero pag ang Diyos ang nagtrabaho, konting pera, maraming saya. Prinsipyo yan, mga kapatid, ng ating mahal na pastor. Pag may kinakasal, pansin nyo po, konting gastos, maraming saya. Ay, could you imagine? Konting gastos pero maraming saya. Yung iba, gastos ng milyon. Artista, may nabalitaan ako, hindi pa umabot ng 1 linggo, hiwalay na. Sa kadela ng hindi natin masusumpungan ang totoong kasiyahan sa anumang bagay sa ibabaw ng lupang ito, ang Diyos ang nagbibigay niyan. Could you imagine? Kung ang Diyos, mga kapatid, lamang talaga ang papahintulutan natin na mag-control sa ating pamilya, kayang ibigay ng Diyos ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen. Yung simpleng mayroon dito, makapag-fellowship lang dyan, kape-kape, di ba, masaya na. Oh, pinag-uusapan, kadakilaan ng Panginoon, pinag-uusapan, ay mga kapatid, masaya na tayo. Could you imagine, ilagay natin sa pamilya? Wala, sabi nga ng Biblia, gulay lang, sapat na. Kaysa naman, sabi ng Biblia, okay na yung gulay, where love is. Dan is told ox. Okay? Na meron namang hatred. And hatred therewith. Kahit gulay, sa totoo lang, sarap-sarap ng gulay. Andiyan yung gulay, could you imagine, yung laging piniprepare ni Sir Alex dito na, ano ba yan? Na talbos. Okay na yan, basta nandiyan yung pagmamahalan. Amen?
Kesa naman, andyan, stall dogs, andyan yung lechon, andyan, pero walang pagmamahalan. Okay, pero ang tanong, kailangan bang pilitin yung pagmamahalan? Hindi. Sabi nga, Pastor, kahit sa fellowship, di ba pinapaalala ni Pastor, pag may fellowship tayo, katatapos lang ng fellowship natin kahapon. Okay, pinaalala ng ating mahal na pastor, ay yung nakarang araw. Okay, Sunday, last Sunday, pinaalala, di ba? Lagi pinapaalala ng ating mahal na pastor, nakalimutan lang kaya may nakalusot tatay. Hindi, wala nakalusot. Okay, okay, beware of dogs. Okay, maging maingat. Kasi bakit naman, pagkain lang mag-aaway-aaway pa tayo. Amen. Ang pinakamaganda, ano man ang pagkain na nandyan, pag yan ay pagsasalu-saluhan ng mga Kristiyano na kung saan ay kontrolado ng banal na espiritu, masayang kainan. Amen. Naalala ko sa area namin may nangyari, di ba? At ang pinakamino namin talagang masarap ang pinakamino. Nasira. Ayoko naman manisi. Okay, nasira. Sabi ko, bili tayo sardinas. Ay, bili sardinas. Ay, natikman nila yung roast bowl. Ay, yung iba nagbigay, sir, 500. Sabi ko, nakakagulat. May nagbibigay, sir. Ito, dagdag. Sardinas kami. Ang saya naman. Amen. Bakit? Masarap yung sardinas, bunga yun ng banal na espiritu. Kasi kung tayo, maghanap tayo ng, pag wala na pag wala yung lechon, wala na yung nalutok, in-expect ko yun, tapos hindi. Mga kapatid, mahirap. Kaya mga kapatid, ang ganda na tinuturo ng ating mahal na pastor, ang pinakamalaga, let God be God, and let the Holy Spirit control our family. Amen. Yung ating pagsasama. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, nabibless ako sa tinuro ng ating mahal na pastor. In fact, inaantay ko yung square of marriage. Pero ngayon mga kapatid, naniniwala ko marami tayong mapagbubulay-bulayan about the triangle of marriage. Yung po yung sa Ama, ay yung po yung sa Panginoon. He must be on the top of it, mga kapatid. At yung purpose ay nasa gitna, kanan yung asawang lalaki, kaliwa yung asawang babae. Hindi pwedeng magbali-baliktad. Okay, regarding po sa tinalakay ng ating mahal na pastor, mga kapatid, merong isi-share si Ma'am Marnelly, meron pong isi-share si Ma'am Cynthia, and I do believe, mga kapatid, I do believe na magiging malaking blessing po ito sa bawat isa po sa atin. Ma'am Marnelly. Sabi po ni Pastor dun sa Triangle of Marriage, walang kwenta ang kapaguran sa isang may pag-ibig. Amen, amen. Walang kwenta ang pagod Napapangiti si Sir John, ma'am. Walang kwenta ang pagod sa isang nagmamahal. Yun, Yee! amen. Kailangan makita ang Diyos sa triangle of marriage at kinakailangan mong bumangon dahil may purpose. Yung purpose must be driven by the Holy Spirit. At anumang ginagawa mo, it must be motivated Amen. by love. Amen. Thank you, Ma'am Marnelly, mga kapatid. Si Ma'am Cynthia naman. Yan. Napangiti si Sir John. Dapat pangitiin nyo rin si Sir John, ma'am. Ako yung actual na senaryo sa akin ng triangle of marriage. Kung talagang i-visualize natin, triangle, may tatlong sulok yan. Panginoon yung nasa taas, at ang nasa magkabila ay yung mag-asawa, ang gitna ay purpose. Pagmasdan ninyo, kung ang mag-asawa ay nasa dalawang gilid, at habang sila ay lumalapit sa Panginoon, lalo sila nagkakalapit. Di ba? Marriage. Oy, matindi yun, mama. Ba? Ay, talaga, Sir John, grabe ngiti talaga, Sir John. Oo, hindi. Amen, Naging amen, prinsipyo amen. ito noon. Kasi kapag malayo kayo sa Panginoon. Kasi andito kayo sa dalawang gilid. Kapag nandyan kayo sa dalawang gilid, malayo kayo sa isa, malayo rin kayo sa Panginoon. Pero habang lumalapit kayo sa Panginoon, nagkakalapit kayo. Ibig sabihin na habang ang purpose ng Panginoon ay inyong nagkakaroon ng bunga sa inyong pamilya, sa inyong Amen, mag-asawa, which is yung sinabi na ating mahal na pastor na ang talagang subject ng dyablo ay sirain ang pamilya. Dahil ang pamilya, kung tutuusin talagang ito ang author ng family ay ang Panginoon, at kapag sinira niya, pag nasira yung pamilya, abay masaya ang dyablo. Ay pag masaya ang dyablo, sira ang pamilya, malungkot ang Panginoon. Sino bang gusto natin pasayahin? Ang dyablo o Panginoon? Kumbaga, napaka common sense kung kumbaga Amen, amen. gagamitin natin yung mga salitang napakadaling unawain.
habang tayo ay nagkakaroon ng magandang communication para sa Panginoon, lalong tayong nagkakalapit na mag-asawa. Habang yung ating spirit ay nasa Panginoon, lalo tayong nagkakaroon ng magandang unawaan Amen. ang mag-asawa. Pero kung spirit na hindi nakakaayon para sa Panginoon, ay wala. Warak na yan. Yung purpose, yung purpose ng Panginoon para buuin yung ating pamilya ay nawawasak. Sino ang magsasuffer? Yung mga anak natin. At Right. naku, Amen. abangan ninyo yan. Yung square of marriage naman, naku, abang-abangers talaga kami dyan eh. Medyo kwan lang ang ating mahal na pastor ngayon, busy kasi meron talaga siyang higit pang napaprioritize na dapat nasa oras na ito, nandito siya, pero alam nating lahat kung ano yung puso ng Amen. ating Amen. mahal na pastor sa gawaing ito. At saka gusto ko ring ipaalala yung last time na sinabi ng ating pastor, yung 3 E, Marnelly, Sister Marnelly, natatandaan mo yon, yung sa bilang isang mother. Yung tatlong I am E, yung- stronger. Oo. I am stronger than my emotion. I am Emotion. stronger than my excuses. And I'm saka stronger comfort than zone. my ease or Is comfort or zone. comfort zone. Ayan, yan yung 3 ibinigay sa atin ng mahal na pastor na mahalagang maaalala natin yan eh. Malaking factor para sa atin na magkaroon tayo ng weapon. Okay, 'di ba? Yung mga tayo bilang sa mga kasundaluhan, paano sila nagiging malakas dahil sa weapon, sa mga logistics nila. Ano yung weapon natin? Yung salita ng Panginoon. Na kung saan ipinahahayag sa atin, na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, Sir RG. Amen. Amen. Thank you po, ma'am. Matindi yung unang banat ni mama ano talaga eh. Napa-amen si Sir Jan ng ano sa... Parang nagpaplano na. Totoo yan, mga kapatid. Could you imagine? Kung yung lalaki lalapit. Pero ito, ma'am, pag ang lalaki lang ang lumapit sa Panginoon, Unbalance. babae na sa kaliwa, ganun magkalayo pa rin, ma'am eh. Kahit maabot pa ng lalaki yung tok-tok, malagkalayo pa rin sila pag yung babae hindi gumawa ng decision na lalapit din siya sa Panginoon. Sakto, sir. Nakuha niyo po, ganun din naman sa lalaki. Same thing sa babae. Kung ang babae nakaabot sa tok-tok, nasa Panginoon, pero yung lalaki, nandun, naiwan siya, Malayo. ay malayo. Kaya mga kapatid, talagang dapat unity to. Pag sinabing marriage, it is it is a union of two a person, a woman and a man na kung saan pinag-isa ng Diyos that is approved by God, by parents, and by the government. Yan po yung marriage. At dapat united talaga. Dapat iisa talaga, not physically, kasi talaga namang maghiwalay, hindi naman talaga isang physical, isang katawan. Hindi isang katawan, pero one in principles. One in faith. Nakuha niyo po? At bagay sa practice dapat iisa. Kung mayroong iisang prinsipyo, may isang pananampalataya, dapat may isang practice. Nakuha niyo po? May isang practice. At gaano kasaya na yung mag-asawa, kapatid, triangle pa lang to, dapat kayanin na natin to. Before we proceed sa square, triangle pa lang mga kapatid, dapat kayanin na natin. Kasi pag nag-proceed, dapat maayos yung triangle before maayos yung square. Hindi maayos yung square kung hindi maayos yung triangle. Nakuha niyo po? Mahina pa naman ako sa geometry. Yung mga equilateral triangle, Nakuha niyo po? tinatawag na Ibig ko sabihin, equal side. kung ako po, sa akin, sabi ko nga kay misis ko, yung hindi pa siya, nasabi ko, sa atin pa lang ayusin na natin. Tayo pa lang. Wala pa tayong anak. Ayusin na natin. Para pag lumabas si square, pag lumabas yung anak natin, pag lumabas yung anak natin, ay sigurado, may tiyak na siyang prinsipyong panghawakan. Bakit? May tiyak siyang prinsipyong nakikita sa atin, standard na nakikita sa atin. Dapat maging maayos tayo. Dapat yung Diyos ang nasa ibabaw, tayo ng dalawang sulok sa baba, at ang purpose ay nasa gitna. Maging maayos tayo. Amen? Ngayon, kung dumating man yung square, mga kapatid, kung dumating man yung square sa ating buhay, mga kapatid, ay sa mga kapatid, nagkaroon tayo ng problema talaga. Kung naging square, may problema talaga. Yung triangle naging square. Okay. Dapat hindi mangyari. Amen? Dapat hindi mangyari. Triangle of marriage, mga kapatid, ay napakahalagang maunawaan natin.
Yung square, wag muna natin problemahin. Yaan na natin si Pastor Jan. Pero mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng problema sa triangle, mga kapatid, kung may mga lumabas na shape dyan, ang tanong, design pa kaya ng Diyos yan? Yun ang tanong. Design pa kaya ng Panginoon yan? Kaya mga kapatid, sa tinuro ng ating mahal na pastor, very clear mga kapatid, very clear na dapat ayusin po natin ang ating pamilya, ayusin po natin ang ating pong pagsasama at sa kadila ng, kaya naman kasi may Diyos. Amen. Kaya naman. Yung nakaraan tinuro ng ating mahal na pastor, yung fruit of the Spirit. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ang sarap pakinggan ng joy. Ang sarap pakinggan ng love. Sabi nga ni Ma'am Cynthia kanina, ni Ma'am Marnelli kanina, sabi niya Ma'am Marnelli kanina, pagdating sa pagmamahal, talaga namang, ano yung sabi niyo kanina, Ma'am? Walang kwenta ang kapaguran. Totoo yan eh. Pag walang kwenta ang kapaguran sa isang taong nagmamahal. Bundok ay aakyatin, dagat ay lalanguyin kahit may pating. Ay wag lang may pating. Bituin ay susungkitin, manggangay hindi masungkit. Sabi ni Pastor, if there is love, there is joy. Amen, Yun yung bunga amen. ng spirit. Sabi nga ni Pastor Den, kung merong Diyos, merong joy. Yeah. Diba? If there is God, there is joy. Sa Tagalog, kung merong Diyos, merong kasiyahan. Yan ang mga kapatid. Pag nasa side tayo ng Panginoon, hindi naman nawawala yung pagod. Hindi naman nawawala ang problema. But na-overpower ng pagmamahal, na-overpower ng kapayapaan, anuman ang problema, anuman ang pagod. Pag nagmamahalan, mga kapatid, na-overpower ang love. Love conquers all. Diba? Love! Ay, wag na tayo kumanta. Baka masira mo. Baka mamaya masira yung mga pamilyang nakikinig. Kaya mga kapatid, itong pag-uusap na to, very basic, pero mga kapatid, tingnan natin kung hindi natin makita yung love, hindi natin makita yung peace, hindi naman pwede mabakante yan. Meron tayong ibang makikita. Ano yon? Yung fruit or yung bunga ng flesh. Dito verse number 17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. May gusto kong gawin. Okay? Pero hindi yun ang mangyayari. Okay? Verse number 18, but if ye be led, mangyayari lang yun. Kailan yun? That can only happen once you allow the Holy Spirit to control you. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are this. Ito makikita natin pag hindi. Ang sarap pakinggan ng sinasabi ni Pastor na love, peace. Amen. Ano pa yung isang tinalakay ni Pastor nakaraan? Joy. Ang sarap. Pero could you imagine, pag hindi tayo nagpakontrol sa Holy Spirit, hindi yan ang makikita natin. Ano yung mga makikita natin? Ito po. Yan na. Ito na. Works of the flesh, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that ye which do such things shall not inherit the kingdom of God. Could you imagine? Good afternoon po, Pastor Hill. Amen, amen po. Magandang hapon po, Pastor. Could you imagine? Yung sinare sa atin na ating mahal na Pastor na naniniwala ko kung paano kami napapahiyaw. Napapahiyaw din kayo. Yung pag binanggit ni Pastor, walang mahirap sa isang taong nagmamahal. Napapahiyaw tayo. Paano kung hindi pagmamahal? Paano yung pag-absent yung pagmamahal? Pag-absent yung peace. Pag-absent yung joy. Merong present. Hatred, variance, seditions, envy. Yan ang mga present. Ang tanong, ikaayos po ba ng pamilya yon o ikasisiran na pamilya? Kung ang joy ikaayos ng pamilya, yung peace ikaayos ng pamilya, at lalo pang magiging matatag ang pamilya nang naayon sa harapan ng Diyos, ito namang mga bagay na to, ito naman ang sisira sa pamilya. Could you imagine? Pagod ka na.
Ito matindi nito, pagod ka na pag uwi mo. Stress ka pa. Kaya sabi ni Pastor, mga mothers, mga wife, hindi, pag umalis yung asawang lalaki, huwag niyong isipin na naglalakwat siya. Isipin niyo na mayroong pinapagawa sa kanila ang Panginoon. Amen. Because they are designed to work. At dapat maunawaan po yan ng bawat magulang. Amen. Ng bawat asawang babae. At ganoon din naman po sa mga asawang lalaki. Huwag niyong isipin na pag nasa bahay lang ang inyong mga asawang babae, sabi nga ni Pastor, ay wala nang ginagawa. Bagamat sabi nga ni Pastor, marami naman talagang ganun. Yung iba, puro sugal. Totoo po yun, pero mga kapatid, isipin po ninyo na pag nandyan sila sa bahay, mga kapatid, meron din silang ginagawa. Ang pinakamalaga, huwag natin intindihin yung pagod natin. Ang itindihin natin, mga kapatid, ay by the grace of God, nagampanan ko ang aking responsibility. At naniniwala ko nagampanan ng asawa ko ang aking responsibility. Kasi ito ang pinapagawa ng Diyos sa amin. Ngayon magkikita kami sa bahay na excited ang asawang lalaki na umuwi sa bahay kasi meron siyang asawang babae na alam niya nag-aantay sa kanya. Amen. Ganon din naman yung asawang babae na inaantay niya ang kanyang asawang lalaki na alam niya pagod, kaya may pinirepare na siyang pagkain, may pinirepare, lahat pinirepare niya na para sa kanyang asawa. Di ba ang saya ng ganon? Mangyayari lamang yung mga kapatid. Kung ang pagsasama po natin mga kapatid, kung ang pagsasama po ng bawat mag-asawa, bawat pamilya mga kapatid, ang Diyos ang nangunguna. Ang Diyos ang nasa top. At yung purpose, wag natin problemahin ang purpose. Problema na ng Diyos yan. Amen. Tama po? Minsan pinoproblema natin, problema na ng Diyos yan. Magpasakop lang tayo sa Diyos, i-direct o i-inline ka sa purpose ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ang sarap ng isang pamilya na nagmamahalan. Amen. Sabi nga, di bale ng gulay, okay? Where love is, than an extolled ox and hatred therewith. Kung nandyan ang gulay, pero nandyan ang Panginoon, andyan ang pagmamahal. Pero nandyan yung lechon, wala naman ang Diyos, walang pagmamahal. Amen. Kaya mga kapatid, ang sarap pagmasdan ng dito. Natutuwa ako sa mga pamilya dito. Minsan, kala mo dito yung mga pamilya, kala mo may mga kaya eh. Di ba? Totoo na. Kala mo. Di ba? Kasi makikita natin sa labas, sabi nga ni Pastor, nagiging masaya lang pag may mga okasyon. Nagiging masaya lang pag lumalabas. Kaya seasonal eh. Pero yung kasiyahan ng mga Kristiyano, hindi seasonal. Bakit? Hindi naman limitado ang prutas na yung bunga na binibigay ng Diyos eh. Hindi nauubusan ang Holy Spirit ng joy, ng peace, ng love. Amen? Kaya kahit konting pera lang, may saya. Kahit konting ulam lang nandyan, gulay, masaya. Bakit? Naandun ang Diyos. Mga kapatid, huwag nating babaguhin ang triangle of marriage. Huwag natin ilalagay sa taas si Mrs. O wag mong ilalagay ang sarili mo sa taas at ilalagay mo, Mrs., wag mong ilalagay ang sarili mo sa taas at ipapalit mo sa left side, doon sa baba, ang Panginoon. Wag ganon. Ganon din sa Mister. Wag ganon. Ang pinakamagandang gawin natin, pahintulutan natin, ang Diyos ang nasa taas. God must have the preeminence in our home. Siya po dapat ang masunod. Okay po, at alam ko yung mga kasama ko, may mga nakaabang nasasabihin. Andiyan po yung ating mahal na pastor at hindi natin po siya makasama ngayon sa Google Meet kasi talagang hirap po siya. Yung throat ng ating mahal na pastor, yung mayroon siyang cough, mga kapatid, pag-pray niyo po yung ubo ng ating mahal na pastor ay maging maayos talaga. At alam niyo ang ating mahal na pastor, ang prinsipyo niya ay kung hindi naman siya magiging blessing, hindi na lang siya. Yan, totoo naman, tama po. Kaya minsan may pinapapalit siyang pag may mga pinapapalit siyang preacher, pag alam niyang, kung sabi nga ni Pastor, kung tatahol lang ako ng tatahol dyan, wag na lang. Di ba po? Kaya hindi natin kasama ang ating mahal na pastor, pero ako'y naniniwala itong pinag-uusapan natin at tinuro ng ating mahal na pastor ay patuloy na, kumbaga, the best way of teaching is repetition eh. Di ba? Inuulit-ulit natin to at nananamnam-namnam natin mga kapatid, na may meditate natin, at naniniwala ko habang minimeditate natin mga kapatid, hindi nawawala yung lasa. Ito yung kakaiba. Yung iba pag minimeditate yung bubble gum, nawawala na yung lasa habang tumatagal eh. Pero ito, lalo kang masasarapan habang minimeditate mo. Yan ang kaibahan ng salita ng Diyos. Amen. Okay po. At let's hear from Ma'am Cynthia. Ma'am Cynthia. Kanina nabanggit ni Ma'am Marnelly regarding dito sa geometry. May dalawang klase ng triangle ang geometry, di ba? Isosceles at saka scalene. Ayaw po. Pag yung isosceles, yung two legs are equal. Apo. Yun yung nakikita natin na equal, na yung sinasabi natin, na maging balance yung pananaw ng dalawa
paano maa-appreciate yung purpose ng marriage. Ang mahirap yung maging iskalin. Di ba yung iskalin yung hindi equal part na yun yung sinasabi mo, hindi equal part yung leg, na yun yung sinasabi mo, sir, kanina, na kapag ang isa, ang babae, yung asawang babae, ang nasa malapit sa Panginoon, pero ang lalaki nandito pa rin sa baba, hindi pa rin na a-achieve yung purpose ng marriage. O kaya yung lalaki, siyang nasa taas at siya yung spiritual pero naiiwanan ng babae. Kaya napakahalaga, naalala ko itong Ecclesiastes 4, chapter 4, verse 9 to 10. Two are better than one. Kasi itong dalawang nilalang na ito, pinag-isa ng Panginoon na because Amen, amen. they have a good reward for their labor. Sa verse 10, for if they fall, the one will lift up his fellow. But who to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Amen. Actually, kaya memorable sa akin itong Ecclesiastes chapter 4, 9 to 10. Naliligaw pa si Brother Noel. Ito yung pinansagot ko. Ibig kong sabihin sa kanya, noong una nga nagtataka pa siya ano ibig sabihin no? Sabi niya gano'n. Kako, syempre, nangangailangan na ako talaga ng makakasama. Ayan, ito yung naging purpose sa akin ng Ecclesiastes. Ito yung naging meaning sa akin ng pagkakaroon ng makakasama sa buhay. Yung dalawa kayo na magtutulungan. Hindi tayo Amen, mag-iiwanan. amen. Yun. Kasi kaawa-awa yung ating pamilya, lalo na yung mga anak natin, kung merong, kumbaga, mag-asawa, tas may competition pa, nakakaawa yung pamilya kung Kaya tuloy yung anak namimili kay mama ako, kay papa. Dapat walang pipiliin. magkakaroon talaga ng confusion. Opo. Kaya napakahalaga talaga na sabay yung dalawa. Kung isa, makikita ni lalaki na nanghihina yung kanyang asawang babae. Yun, amen, Magandang amen. kasama niya rin na maglilingkod pa rin sa Panginoon. At yan naman na nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya kami ng family na sama-sama kaming naglilingkod sa Amen. Panginoon. Na talagang yung sinimulan namin dito sa church, patuloy pa rin. Simula nung pinagsama kami ng Panginoon, talagang wag naman munang mangyari, kamatayan lamang ang magpapahiwalay. Amen, Maraming mga trials, maraming mga temptations, pero iba talaga na meron tayong church na nag-aalaga ng pamilya. Amen. Hindi tayo yung church na katulad ni Pastor, nasa kanya rin yung, kumbaga, triangle din ng, family din tayo eh. Apo. Alam ng pastor natin kung paano rin tayo itataas, kung paano tayo makakapaglingkod ng mas mataas pa. Amen. Ile-level up yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano na lamang yung gagawin natin? Sumunod na lamang. Yan na lamang yung ating magiging puhunan. Susunod na lamang tayo Sabi sa nga ni Sir Panginoon. Noel, susunod ka na lang, Huwag wag na nang mag-isip. Abo, sa totoo lang, ang dali ng kalagayan natin, susunod na lang. Susunod na lang mga kapatid. Yung pastor natin, kailangan niya pa mag-isip. Tayo, mga kapatid, kailangan pa ba natin pag-isipan? Nasa Bible na, tinuturo ng ating mga pastor. Kaya pinuprove niya that it is in the Bible for you not to question. Yeah. Kasi ang gagawin na lang natin, susunod na lang. Abay, mahirap mga kapatid. Kung pagsunod pa lang, papahirapan na din natin yung sarili natin. Ang mahirap dito, mas nahirapan pa tayo kay pastor. Dapat hindi. Mas nahirapan dapat si pastor. Hindi, totoo po yan. Yan naman talaga kasi nag-isip siya eh. Diba? Nag-isip siya. Sa totoo lang, hindi basta-basta mag-isip. At saka hindi naman basta-basta bibitawan ni pastor yan nang biglang nasa isip. Hindi, talagang inaano yan, kumbaga sa luto, sa niluto, talagang inaalam niya, titikman-tikman niya yan kung okay ba, at saka mga sangkap, teka la ba, baka may makakasira dito. Inaalam lahat ng pastor yan bago iihahin sa atin. Ngayon, pag-isip pa ba natin, kakainin ko ba ito? Baka, Yan na lang sa atin baka yung- naman hindi para sa akin to. Narinig mo, once na narinig mo yan, para sa'yo yan. Appetite na lang. Kaya ang pinakamahalaga mga kapatid, sa totoo lang, napakapalad natin dito. Inaayos talaga by the grace of God ng Panginoon through our pastor yung ating relasyon sa bawat isa. I'm not saying na mag-compromise tayo just to get favor from other people. Hindi po ganon. Inaayos po ang relasyon. Inaayos po ang relasyon natin sa bawat isa in a way that is pleasing sa atin pong Panginoon. Yun po ang pinakamaganda. Kaya alam niyo po, habang sinasabi ni, yung magandang sinabi ni Ma'am Cynthia kanina, totoo po yun eh. Totoo po yun, na dapat magtutulungan. Nako niyo po, wag tayo masaya na tayo lang ang malago. At i-condemn natin yung ating asawa,
Sarit na turuan natin, i-condemn natin. Ang tanong, kung talaga, sabi nga ni Pastor, kung talagang ikaw ang malago, bakit hindi mo siya iangat? Yeah. Yun naman pala ang paniniwala mo. Kung ikaw ang malago, aba, tanda mo, iisa na kayo niyan. Iangat mo siya. Kasi anumang kasiraan niya, kasiraan mo rin. Totoo yan. At anumang kasiraan mo, kasiraan niya rin. Kaya ayusin mo rin. Huwag ka rin magpakampante kasi pag nasira ka, damay ang pamilya mo, damay ang asawa mo. Amen? Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, walang iwanan. Di ba na may problema? Di ba sabi sa hirap at ginhawa. Di ba? Sa utang. Di ba? Ang pinakamaganda, nagsasama po tayo. Nagsasama tayo na kung saan ay nagsasama tayo bunga ng pagpapasakop natin sa Panginoon. Walang iwanan mga kapatid. Walang iwanan. Yan ang pinakamaganda dyan. Huwag tayo wag natin isipin that I am better than my... Walang ganon. Kasi pag inisip na natin that we are better than others, mga kapatid, wala na tayong maitutulong sa iba. Yeah. Nakaya niyo po, wala tayong maitutulong. Pinakamaganda, okay? Teka lang. Dati akong ganito, inahon ako. Ito naman, may pagkakataon ako, iahon naman yung asawa ko. Amen. Sama-sama kaming lalago. Sama-sama kaming i-accomplish ang purpose ng Panginoon sa aming buhay by trusting God, by obeying God. Okay po, Ma'am Marnelli po. Naalala ko po si JJ, sinabi niya na, Ma, pag nag-asawa ako, gusto ko yung maasawa ko katulad mo. Sabi ko sa kanya, dapat magmahal ka katulad ng daddy mo. Wow. Ano, pakiulit ma'am, hindi ko na unawan, mahina ata ako. Pakiulit ma'am. Gumiti ba ulit si Sir John? Ay, si Sir John Ibera, parang munti ka. Sabi niya, gusto niya daw na yung magiging asawa niya katulad sa akin. Sabi ko sa kanya, mahalin mo ang asawa mo katulad ng pagmamahal ng daddy mo sa akin. Oo. Kasi sabi ko, kaya ako ganito, kasi ganito ako minahal ng daddy niyo. Eksakto yun. Di ba? Magbubunga talaga ng maganda yung Magbubunga siya. pagmamahal. Tsaka it's always, you give more, you receive more than you give. So yung pagmamahal na binigay mo sa asawa mo, magbubunga yun ng higit pa. Can you imagine? Pagmamahal lang yun ng tao. What more yung Holy Spirit, yung bunga ng Holy Spirit sa buhay mo. So, ibig sabihin kung yun ang i-share natin sa iba, yung bunga, yung love na galing sa Panginoon, which is the fruit of the Spirit, abay, grabing bunga talaga siya. Kaya nga, di ba, pag matuto kang magpatawad, matuto kang magpasensya, sabi nila, huwag ka daw mag-pray ng patience kasi, di ba, the fruit of the Holy Spirit is long-suffering. Naku, pagka nag-pray ka ng ganun, parang lagi kang ipapractice na mag-long-suffering. Ako sa Love, Joy, Peace. Pwede ba, Lord, hanggang dito lang sa love, joy, peace, meekness. Pero hindi package yung Holy Spirit. You cannot limit God. We cannot Amen. limit God and we cannot outgive Him. So, when you really give your true, yung love na galing sa Panginoon. Tapos gusto kong balikan yung sinabi ni Pastor Hill last week, sinabi niya, kaya hindi mo nararamdaman dahil hindi mo nire-recognize. So baka hindi mo nire-recognize yung Holy Spirit sa buhay mo. Na every time, di ba may mga panahon tayo na gusto nating, may naisip, parang right at the moment, parang gusto mong magalit, pero may pumipigil sa'yo. Actually, Holy Spirit yun. Amen. Pinapractice yung iyong pasensya, di ba? So, every time na napapractice mo yung bunga na nasa iyo na, abay, mas lalo siyang bubunga. Amen. Ngayon ko lang po talaga siya naisip, habang nagsasalita ako, sabi ko, oo nga, no? Can you imagine kung yung bunga lang ng pag-ibig ng tao, and I think dahil dun sa pag-ibig na naibigay sa atin, dahil galing din siya sa Holy Spirit na nasa Amen. asawa natin. Kaya siya nagbubunga ng ganon. So yun ang ibigay natin at yun ang ipamunga natin. At hindi yung mga galit, mga kung ano pa dyan, duda, sinanakit, di ba? Inggit. Kasi, Pagkukulang. pagkukulang, hindi kasi talaga siya nauubos. Ganon din naman ang fruit of the Holy Spirit. Hindi rin siya nauubos. So, piliin natin na palaguin yung tama.
yung ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay natin para mas maging blessing tayo sa asawa at sa anak Amen. natin. Basahin ko lang yung comment ni Sir Hiner, tapos si Ma'am Chang na lang yung magkay kay Ma'am Ami Shena. So sabi ni Sir Hiner, yes ma'am, true po yan. Sabay po talaga kayo mag-grow, parang sa amin po. Mas lalo pa po ako nag-grow sa pagkakilala ko sa Panginoon. Malaking parte po talaga pag ang wife mo is very faithful sa Diyos. Isa lang Wow. talaga ang kalalabasan Amen. niyan, to grow more in God. Kaya thank you, Carmela Gubantes Rico. Oh, di ba? Na-appreciate niya kung paano yung partnership nila ni Sister Melay. Yan yung maganda rin sa lalaki, na-appreciate niya. Hindi yung lalaki na ako kasi ang lalaki. Sa akin nagmumula lahat yan. Yung sinabi na ating mahal na pastor. God blessed the man and the woman and put them together. Therefore, the family can stay together and forever blessed. Oh, di ba? Amen, Oh, amen. napakaganda. Ito din, sinabi ni Ma'am Ami. Amen, Sir RG. Salamat po sa ating mahal na pastor, Amen. kay Pastor Hill, dahil naging maayos ang aming family. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa church. To God be the glory. Talaga kung tutuusin, kung papakinggan natin yung boses ng mga nanay, maraming nanay talaga ang nagpapasalamat. Amen. Kasi meron tayong leader na kung saan, leader ng church natin, si Pastor Hill, na kung saan nagga-guide sa ating leader ng tahanan. Ay kaya ako, kapag kasama ni Pastor si Brother Noel, kampante ako, hindi na ako nagtatanong pa anong oras ka uuwi, saan ka pupunta. Wala na, no words na akong sasabihin dahil alam ko, kapag kasama niya si Pastor, lalago siya at yung paglago niya, kasama kami. Yun i-apply niya sa amin. O, di ba? Amen, amen. Parang yung asawa ko po, parang ayaw niya na ako makita. Kasi gusto niya lumago ako na lumago kasama si Pastor. Hindi, totoo po yung mga kapatid. At ako yung nagpapasalamat sa aking asawa na never niya kinwestiyon yung pagsama-sama ko kay Pastor. Kaya madalas pagka-uwi ko, talagang bagsak na sila ni baby. At kaya pinipipray ko na sumpungin si baby para gising sila pagdating ko. Hindi, pero mga kapatid, totoo po yan. Napakapalad ng mga kananayan dito sa church at mga katatayan na merong pastor na gumagabay. Mga kapatid, gumagabay. Kaya mga kapatid, hindi lang puro turo. Talaga nakikita natin that our pastor is striving upang maging maayos lang ang bawat pamilya. Kaya napakasaya ng isang pamilya na merong prinsipyo na pinanghahawakan mula po sa salita po ng Diyos. Kaya ayo mga kapatid, yung sinner ni Ma'am Marnelly, ni Ma'am Cynthia, wala naman kaming ibang sinner dito, kundi kung anong sinner ng ating mahal na pastor, ini-echo lang po namin, inuulit lang namin para mga kapatid, sarap-sarap pagbulayan Mga kapatid, sarap kayang pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Sarap kayang pagbulay-bulayan ng mga prinsipyo para sa ikaayos at para hindi sa ikasisira. Kaya mga kapatid, I hope and I do believe na yung mga prinsipyong narinig natin ay naging malaking blessing sa bawat isa sa atin. Totoo po yung sabi ni Ma'am Marnelly. Tanong ni Joshua, Jeremiah ba ma'am? Ni JJ. Sabi ni JJ, ma, gusto ko pagka nag-agsawa ko kaparehas mo. Sabi ni Ma'am Marnelly, dapat kung mahalin mo rin yung asawa mo katulad ng pagmamahal lang papa mo. Pero ang tanong, ano yung pinaka-source? Sino pa rin ang source? Ang Panginoon pa rin. Babalik pa rin tayo sa Panginoon. Kung bakit merong si Sir Jillian na merong totoong pagmamahal sa kanyang asawa, sa kadela ng merong Diyos, mayroong totoong pagmamahal. Amen. Na yun ang natutunan ni Sir Julian at ina-apply niya sa kanyang asawa. Ngayon, ito maganda. Nakita ng kanyang anak. Ngayon yung pinangarap tuloy ng anak. Kaya sabi ko, malaki, malaki ang impact ng nakikita ng ating mga anak. Okay, naririnig nila at nakikita, lalo na yung nakikita nila sa buhay nila. Hindi mo alam, magugulat ka na lang. Hindi yung anak mo biglang magsasalita, katulad ng sinabi. Ewan ko, pero naniniwala ko, nagulat si ma'am doon. Aba, ikaw lang, di ba? Nagulat si ma'am nung narinig niya yon. Pero ngayon nagulat, pero sa susunod, pag nakasanayan na yon, may mga masasabi na si JJ na hindi na ikagugulat ni ma'am. Bakit? Sanay na sila na meron silang, nasanay na nakita yun ng magulang, yun nakita nila sa magulang nila. Maging yung prinsipyo nila sa buhay, goal nila sa buhay, mga kapatid, hindi na nakakabigla. Bakit? Lahat ay bunga na ng banal na espiritu. Lahat ay bunga na ng salita ng Diyos. Kaysa naman, paglaki ko, ayoko maging katulad niya. Pangit yung ganun, di ba? Maganda na
totoo yun. Ayoko na mag-asawa. Bakit? Nakita ko yung pag-asawa, parang natatakot sila tuloy sa pag-asawa. Could you imagine, sabi nga ni Pastor, kinatatakutan na tuloy yung pag-asawa. Bakit? Nag-asawa siya, grabing gastos. Nag-asawa siya, puro away. Nag-asawa, puro ganito. Wag na lang ako mag-asawa. Ang pangit naman ang goal ng anak mo. Kaya mga kapatid, I hope and I do believe, mga kapatid, God's purpose must be in the center of the triangle of marriage. God's purpose. Yung binasa yun kay Pastor po. At the Basahin. center of the triangle is God's purpose for the couple. Keep it going. It is God's purpose, not our purpose that we must accomplish. Kung Amen. purpose lang natin, pwede tayong maging masaya. Pero ang tanong, tama kaya ang kapamaraanan ng kasiyahan natin? At sigurado, limited yan. Pero yung kasiyahan ng Diyos is unlimited. No one can limit God. Walang makakalimit sa Panginoon. Could you imagine? Kaya mga kapatid, ang dami pa natin pag-usap. Pero I hope and I do believe na itong, could you imagine mga kapatid, hindi man nagsalita sa atin ang ating mahal na pastor verbally. Pero mga kapatid, could you imagine, nakikita nyo naman po dito, hindi pa rin ako sa totoo lang, mahina ako yung mag-message. Sa totoo lang, hindi ako matyaga, honest po ako dyan, hindi ako matyaga sa message na mag-message na mahaba. Maganda pa mag-voice message. Pero kung imagine, tinatyaga ng ating mahal na pastor at makapag-message, mga kapatid, para lang maalalayan pa rin po tayo dito. Kaya pastor, maraming salamat po na inalalayan nyo pa rin po kami. Okay, sige po, Ma'am Cynthia. Opo, yung purpose, sinabi nga ni Pastor na at the center of our, ano ang sinabi niya? Ay, eto, may sinabi ulit si Pastor. Nakakatakot kasi kakakasal pa lamang, nag-aaway na, kinabukasan. Wala man lang wala man lang gap. Kinabukasan. Di ba yun yung sinasabi? Totoo ba yan? Di ba pag kakakasal lang, nandun pa Parang daw yung, ano ba, yung honeymoon the stage. honeymoon. Yung honeymoon stage. Dapat nandoon pa, pero bakit naman? Nakakalungkot naman yan. Paano ba nagsimula ang marriage kapag ganoon? Nakakatakot talaga yon kapag hindi naging sentro ang Opo, Panginoon. amen. Yung purpose ng Panginoon sa ating marriage. Amen. Kaya nga bilang isang ina, bilang tayo, sinasabi tayo na weaker vessel, pero andoon pa rin yung ating pagmamahal doon sa ating katungkulan bilang mga asawa. Huwag tayong mamuhay na according to what we want. Pero ano yung plano para sa atin ng Panginoon? I-take away natin yung mga bagay na magiging easy sa atin, mga comfort zone, o kaya yung mga bagay na binibigyan natin ng excuses sa ating buhay. Amen. Yan yung magbibigay kumbaga sa ang tawag dito sa isang babasaging bagay, lamat sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Amen. Ano, totoo po yan, yung pagiging weaker vessel, hindi yan ang problema. Kasi ang nagbibigay ng accomplishment ang Panginoon naman eh. Ang pinaka-problema natin, pag hindi tayo nag-submit sa Panginoon. Kahit ikaw pa ang pinakamalakas sa sarili mo, kahit lalaki ka, hindi ka weaker vessel, pero God's purpose will not be accomplished kung hindi tayo magpapasakop sa Holy Spirit. Kaya ang pinakamalaga, hindi pinag-uusapan kung weaker vessel ka, babae ka o lalaki ka, ang pinag-uusapan, pag kayo parehas nag-submit sa Panginoon, ma-accomplish ang dapat ma-accomplish. Ma'am Marnelly. Amen. Gusto ko lang pong batiin si Ma'am Celia Garapan. Bisita ni Ma'am Flor. First time nanood. Ma'am, sana hindi ito ang last. Amen. Sana hindi po ito ang last time na panonood ninyo. taga Conshay, Cagayan Valley. First Wow! time siya. Ang layo. Oh, hello po sa inyo. And also, kina Pastor Ian Juarez at Yan. sa mga kasama niyang members na nanonood ngayon Habang ongoing ang construction sa mission sa Batangas. Wow, amen, amen, Kamusta amen. na kayo? Sana hindi nagkamali ng buhos, ano? Masarap yung kape. Habang umiinom ng kapeng barako, kasarap di yan. Ay, wait, Habang gagay on. nagko-construction. Parang gusto kong umuwi tuloy. Ayan din. Naglabasan si Ma'am Sheila, yung ating mission sa Baguio. Si Sir Ian nga, si Sister Marie Chris. At hello, Ma'am Flor. Thank you sa invitation ninyo. Amen, amen. Nais ko po palang encourage ang bawat isa. Kasi nakita ko parang maraming bago nanood ngayon. Please, pakireplay po ng mga previous na usapin po dito na tinalakay ng ating mahal na pastor. At para masubaybayan nyo po. At para sa mga susunod na ipagpapatuloy po ng ating mahal na pastor, yung square of marriage ay maging, makarelate po kayo, maunawaan nyo po yun.
pag naunawaan nyo po ng gusto yung triangle of marriage, at I would suggest na i-replay nyo po yung mga previous ano po natin, program po ay previous lessons po natin mula po dito. Yan, okay po. Ayan, yan ang nangyayari kapag hindi ang Diyos ang nasa gitna ng triangle of marriage. Kaya kakakasal lang, nako, salip na init ng pagmamahal ay init ng away. Init ng ulo. Ay, mga kapatid, masayang magsama. Ay, bira! Bira! Ayan, nagising na rin po yung ating audio. Naghanap ako, saan galing yun? Teka lang, nag-init na rin ata yung ulo. Pero mga kapatid, totoo yan. Alam nyo, hindi rin naman porket lagi kayo nag-aaway, espiritu. Pero sabi ni Ma'am Nilda, yun po ang mahirap sa ganyan. Masarap lang sa umpisa at andyan sa sitwasyon dyan mo nakikita ang resulta, puro sarap. Kaso po yung kanina sa umpisa Hindi pa po, lang. wala pa eh. Wala pa po, hindi pa po hindi pa nag-i-start. Hindi pa na. First Day day, one pa pa lang. lang yun eh, day one. Day one pa lang. Meron ng, ano tong away ng, Iran. Iran at Iraq. Iran at Iraq. Okay po, kaya mga kapatid, alam nyo, minsan yung mga ganitong usapin mga kapatid ay talagang talagang makikita natin na kailangan talaga natin ng Diyos. Sa totoo lang, maraming nagkunwaring malakas. Hindi ka pwede magkunwari sa pagpapamilya eh. Totohanan to. Pag nagalit ang asawa mo, totoong galit ang asawa. Pag hindi ka papansin ng asawa mo, ako, sa totoo lang, pagdating sa pag-asawa, naniniwala ko, mas maraming pwedeng sabihin ng ating mahal, of course, ang ating mahal na pastor, si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, at sa akin lang naman, bilang nag-uumpisa sa pagpapamilya, ay nakita ko ang pangangailangan sa Diyos. Nakita ko yung pangangailangan. Pares na kami pares na kami dito sa church. Dito na kami nahubog at ako nagpapasalamat. Napakalaking blessing talaga na wala na kasi akong ibang simbahang napuntahan talaga. Of course, bukod sa dati kong pananampalataya, pero dito na talaga ako nahubog. Kumbaga, isang prinsipyo lang yung alam ko talaga. Isang malaking blessing yung para sa akin. Unlike yung syempre may iba na kayong simbahan na nadaanan. Punta dito, pero magugulat talaga. Sabi nga ni Pastor, parang nasa shock. Parang, blessing sa akin yon. Pero, wag na natin pag-usapan kung saan tayong church. Ang pinakamalaga, nandito na tayo. At kung alam naman natin na mula naman sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang tinuturo dito, i-grab natin. Kalimutan na natin yung mga dati. Ang pinakamalaga, maging submissive po tayo sa salita ng Diyos. Isa lang ang resulta. Same result. Amen. Same result lang. Pag ang sumunod ay ako, sumunod si Ma'am Marnelly, sumunod si Ma'am Cynthia, sumunod ang bawat isa sa atin, isa lang ang resulta. Merong totoong joy, merong totoong peace, merong totoong love, totoo ang lahat, hindi peke. Bakit? Totoo ang source na pinanggagalingan. Amen. Totoong Diyos, totoo ang kanyang pagmamahal, totoo ang kanyang peace. The peace that I have given you, the world cannot give, sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon sa Kristo. Hindi kayang bigay ng mundo, ang kapayapaan kayang ibigay ng Panginoon. Lahat sa Diyos totoo. Pero in this present wicked world, mga kapatid, hindi totoo ang lahat. Papasayin ka ngayon, pero ang dulo, pighati. Iyan. Pero sa Diyos, pag binigyan ka ng blessing, sabi ng Biblia, and He added no sorrow with it. Totoo ang Diyos dyan. Totoo ang Diyos. Okay, kaya patuloy lang tayo magpasakop sa atin pong Panginoon. Okay, sige po. At talagang hindi tayo matatapos kung hindi tayo... It's already 1:25. Nagbell na po. Okay, at pahuling pagbati po mula po kay Ma'am Cynthia, kay Ma'am Marnelly po. Ma'am Marnelly? Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may napulot kayong aral. Kami rin po, ang dami naming napulot na aral ngayong tanghaling ito. Magkita-kita po tayo ulit next month, March na. Kasi ngayon po ay last Tuesday na ng February. Salamat po sa pagsama nyo sa amin sa buong month. May comment pa si Pastor. Sino man ang nasa gitna ay laging gustong maging pangunahin. Ayun. Amen po. Yung purpose. Opo, Ang gitna opo. yung purpose. Marami pong salamat sa lahat po na naging viewers natin ngayong Amen. araw na ito sa ating mahal na pastor. Marami pong salamat sa pagkakataong ito at muli ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng ere ang aming mga damdamin bilang mga ina at bilang asawang babae sa programang ito. Marami pong salamat mahal na pastor for this privilege. At sa mga
viewers natin, lalo na yung mga first time nating nag-view ngayon, nakapakinig. Marami pong salamat. Naway naging pagpapala kami at makasama po namin kayo next Tuesday, the Baptist Lunch episode ng mga mothers, at abangan natin, ipag-pray natin na ating mahal na pastor for the square. Amen. Maraming salamat po sa lahat na sumubaybay po sa ating pong programa, The Baptist Lunch. Salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa ating pong programa. Sa ating pong mahal na pastor. Pastor, maraming salamat po for being a blessing sa bawat isa po sa amin. At sa amin po, bilang itinalaga niyo po dito, ito po yung malaking privilege po sa amin na sa pagkakataon na kung saan ay wala po kayo, nandito po kami para maging blessing po. Maraming salamat po sa privilege po, Pastor. At yun lamang po mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Kita-kits po muli tayo next week. At para sa Square. Yun lamang po. God bless you all po. And enjoy the rest of the day. And to God be the glory. Bye! See Bye-bye you po, next bye-bye po. Tuesday!